Sa pamilya ni Mang Pablo, ang 5 anak niya ay itinuturing niyang kayamanan, mga haligi ng kanilang larangan, mga anak na anumang magulang ay ipagmamalaki. Ang panganay ay isang guro, ang pangalawa ay isang dentista, ang ikatlo ay isang manager sa bangko, at ang ikaapat ay isang inhinyero. Sa bawat pagtitipon ng pamilya, hindi maiiwasang ipagmalaki ni Mang Pablo ang kanilang tagumpay. Ngunit sa tuwing darating ang usapan kay Manny, ang bunsong anak, biglang nag-iiba ang tono niya. Madalas itong nangyayari sa hapagkainan. Habang masigla ang talakayan tungkol sa promosyon ng panganay o sa bagong klinika ng ikalawa, palaging may isang tanong na paulit-ulit na bumabasag sa katahimikan ni Manny. Ikaw, Manny, kailan ka magkakaroon ng maipagmamalaki? Minsan ay sinasagot niya ito ng mahina, halos pabulong, tay, masaya naman po ako sa pagtitinda ng fishball. Ngunit hindi kailanman naging sapat ang sagot niyang ito para kay Mang Pablo. Fishball, hanggang diyan ka na lang ba? Kailan ka ba aasenso? Iritadong sambit ng kanyang ama. Tingnan mo mga kapatid mo, mga profesional, may matinong mga hanap buhay. Ikaw? Nakayuko lamang si Manny. Sanay na siya sa ganitong eksena, ang pagiging paksa ng pagkukumpara, ang pagiging hindi sapat sa paningin ng kanyang sariling pamilya. Ngunit kahit anong sakit ang idulot ng mga salita ng kanyang ama, nanatili siyang tahimik. Hindi niya kayang ipaliwanag kung paano siya napapangiti sa tuwing may batang bumibili sa kanya ng fishball o kung paano siya natutuwa kapag may bumabalik na suki upang sabihin kung gaano kasarap ang kanyang luto. Hindi iyon maituturing na isang malaking tagumpay sa mata ng kanyang ama, ngunit sa kanya may halaga iyon. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga siya sa kanyang maliit na silid, hindi niya mapigilan ang pag-iisip. Bakit hindi nila makita ang halaga ng ginagawa ko? Tanong niya sa sarili. Hindi ba sapat na masaya ako? Na wala akong tinatapakang tao? Na may marangal akong hanap buhay? Ramdam niya ang bigat ng pangungutya, hindi lang mula sa kanyang ama, kundi maging sa iba pang tao. Marami nang nagsabi sa kanya na hindi siya aasenso sa pagbebenta lang ng fishball. Napangkanto lang ang trabahong ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may munting tinig sa kanyang puso na nagsasabing hindi siya dapat sumuko. Lumabas siya sa kanilang bahay at tinanaw ang kanyang lumang kariton sa ilalim ng ilaw ng buwan. May ilang tulo ng ulan na bumagsak dito, kumikislap sa kahoy na kahon at lumang tolda na nakatakip dito. Ito ang kanyang mundo, ang simpleng kariton na siyang bumuhay sa kanya sa mga panahong tila wala nang naniwala sa kanya. Doon, sa gitna ng tahimik na gabi, mahigpit niyang tinikom ang kanyang mga palad at nangakong balang araw. Mapapatunayan niya ang kanyang sarili. Hindi lang siya simpleng fishball vendor. May halaga siya, may pangarap siya. Kinabukasan, nagising siya ng mas maaga kaysa dati. Habang pinupunasan niya ang kanyang kariton, may bagong sigla sa kanyang mga mata, bagong determinasyon sa kanyang bawat kilos. Ngayong araw, magtitinda siya hindi lang para kumita, kundi para simulan ang pagbabagong matagal na niyang pinapangarap. Isang fishball sa bawat pagkakataon, isang pangarap sa isang araw. Ito ang simula ng kanyang kwento. Pagkatapos ng mahabang araw ng pagtitinda, naupo si Manny sa ilalim ng poste ng ilaw sa eskinita ng tondo. Ang kanyang katawan ay pagod na pagod, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang lumang kariton, napansin niya ang isang maliit na nilalang na naglalakad palapit sa kanya. Isang duwende na halatang gutom na gutom. Mukhang nagugutom ka. Eto, kainin mo ito. Alok ni Manny. Inaabot ang isang stick ng fishball na may kasamang sarsa sa maliit na nilalang. Ang maliit na nilalang ay nag-angat ng tingin at ngumiti. "Salamat, Manny," sabi nito, malinaw ang kanyang tinig. Nagulat si Manny nang marinig ang kanyang pangalan mula sa duwende. "Matagal na kitang pinapanood. Napansin ko ang kabutihan mo kahit na ikaw ay nahihirapan."
Nako, wala yon. Simpleng fishball lang yan, sagot ni Manny, pilit na hinahanap ang tamang salita. Natapos ng duwende ang pagkain ng fishball at biglang nagliwanag ang kanyang mukha. Ako si Pamana, sabi nito, at dahil sa kabutihan mo, gusto kitang bigyan ng espesyal na regalo. Ito ang mahiwagang galon ng mantihka, paliwanag ni Pamana. Sa mantihkang ito, ang iyong fishball ay magiging pinakamasarap sa buong tondo. Ngunit higit pa riyan, ang galon na ito ay hindi kailanman mauubusan kung tama ang paggamit mo. Talaga? Paano? Tanong ni Manny na parang hindi pa rin makapaniwala. Ngumiti si Pamana at hinugot mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na papel. Ito ang orasyon. Kapag halos maubos na ang mantihka, basahin mo ito ng may buong puso at tiwala. Kapag ginawa mo ng tama, mapupuno ulit ang galon. Tumango si Manny habang tinatanggap ang papel. Subukan mo ngayon, sabi ni Pamana, sabay turo sa galon. Hinawakan ni Manny ang galon na may kalahating laman ng mantihka at binasa ang nakasulat. Mantihka ng buhay, punuin ang galon, dalay sarap, biyaya at kahandaan, paglingkuran ang mundo ng buong puso, sa kabutihan, magbalik ng buong buo. Biglang kumislap ang galon at sa harap mismo ng kanyang mga mata, unti-unting napuno ito ng mantihka. Tila isang ilog ng ginto ang bumubuhos sa loob. Hindi makapaniwala si Manny. Ang mantihka ay tila buhay at kumikislap sa liwanag ng poste. Hindi ito totoo. Usal niya, halos hindi makapagsalita. Ngunit ngumiti si Pamana. Ito ay totoo, Manny. Ngunit tandaan mo, ang kapangyarihang ito ay may hangganan. Kung gagamitin mo ito para sa kasakiman, mawawala ang bisa nito. Ang mantihkang ito ay para sa kabutihan, para sa iyong mga suki, at para sa iyong pamilya. Huwag mo itong abusuhin. Napatingin si Manny sa galon, puno ng pasasalamat at pagkamangha. Salamat, Pamana. Hindi ko ito sasayangin. Pangako, gagamitin ko ito ng tama. Alalahanin mo, dagdag ni Pamana, bago ito maglaho sa hangin. Ang tunay na mahika ay hindi lamang nasa mantihka. Nasa puso mo ang tagumpay, Manny. Ang mantihka ay magbibigay ng daan, pero ikaw ang gagawa ng kwento mo. Sa gabing iyon, naglakad pa uwi si Manny na dala ang mahiwagang galon. Sa kabila ng kanyang pagod, pakiramdam niya ay binigyan siya ng pagkakataon na baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Sa kanyang isipan, naisip niyang simula pa lamang ito ng isang pambihirang kwento. Kinabukasan, maaga pa lamang ay naghanda na si Manny para sa isa na namang araw ng pagtitinda. Sa unang pagkakataon, gagamitin niya ang mahiwagang mantihka na ibinigay sa kanya ni Pamana. Kahit may halong kaba, isinama niya ang mantihka sa kanyang karaniwang proseso ng pagluluto. Habang tumatalsik ang mantihka sa mainit na kawali, hindi niya maiwasang isipin kung ano nga ba ang magiging epekto nito sa kanyang mga fishball. Nang magsimula ng mabuo ang golden brown na kulay sa mga fishball, isang kaaya-ayang amoy ang kumalat sa hangin. Hindi nagtagal, nagkaroon ng mga mamimili na lumalapit, naakit sa amoy ng nilulutong fishball. Ano ba yung bago mong luto, Manny? Amoy pa lang, ulam na? Sabi ni Aling Nena, isa sa kanyang mga suking dumaan para bumili. Subukan niyo po, Aling Nena. May bago akong ginamit na sangkap. Nakangiting sabi ni Manny habang iniaabot ang isang tuhog ng fishball. Pagkakagat pa lang ni Aling Nena, lumaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha. Ay, Manny, ano to? Bakit ang sarap? Hindi ito gaya ng dati, ah? Secret po, hinindatan ni Manny ang matanda. May ngiti sa kanyang labi habang pinapanood ang reaksyon ng iba pang sumubok. Hindi nagtagal, dumami ang mga mamimili. Lahat sila ay may parehong reaksyon, may mga ngiti at pagtataka sa kakaibang sarap na kanilang natikman. Grabe, Manny, kailangan mo magbukas ng resto. Hindi lang ito pang kalye, kundi pang restaurant din ang lasa. Wika ni Mang Tonyo, isa ring suki na kumuha na ng pangalawang tuhog. Nagpatuloy ang ganitong eksena buong umaga.
Subalit, hindi inaasahan ni Manny ang bilis ng pangyayari. Dahil sa hindi inaasahang dami ng bumibili, bigla siyang nagkulang sa supply. Manny, wala na bang susunod? Bitin kami dito. Reklamo ng isang bagong customer na si Joel na nakatikim lang ng isa at gusto pa sana ng dagdag. Pasensya na po, nagkakaubusan na talaga. Bumalik na lang po kayo bukas, paumanhin ni Manny. Ramdam ang bigat sa dibdib na hindi niya maibigay ang kahilingan ng mga tao. Nang mag-isa na lang siya at nakapagsara na ng kariton, umupo si Manny sa isang tabi, pinagmamasdan ang walang laman niyang mga lalagyan. Bagamat siya ay napagod at nagsimulang mag-alala sa kung paano niya mapapanatili ang ganitong dami ng demand, hindi niya maiwasang maramdaman ang isang kakaibang saya at pag-asa. Sa kanyang isipan, umikot ang mga posibilidad. Paano kung magdagdag na ako ng isa pang kariton? Maraming tanong ang umiikot sa kanyang isipan, ngunit ang pinakamalakas na damdamin ay ang pasasalamat at pagka-excite sa mga darating pang araw. Habang papauwi si Manny, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ang dating minamaliit na miyembro sa pamilya, ang hindi inaasahang magtatagumpay, ngayon ay may hawak na sikreto sa kanyang mga kamay na maaaring magbukas ng marami pang pintuan. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman ni Manny ang kanyang halaga, hindi lang sa kanyang sarili kundi sa komunidad na kanyang pinagsisilbihan. Isang araw habang abala si Manny sa kanyang pagtitinda nang mapansin niyang tila mahaba na ang pila ng kanyang mga customer. Sa bawat araw, mas humahaba ang pila ng mga tao, mga bata, estudyante, magulang, at maging mga nagtatrabaho. Sa bawat tuhog ng fishball na kanyang iniaabot, napupuno ang paligid ng mga ngiti at saya. Manny, napakasarap talaga ng fishball mo! Ani Aling Nena habang hawak-hawak ang 2 stick ng fishball. Bakit hindi ka magdagdag ng iba pang klase ng sarsa? Sigurado akong mas marami pang bibili sa'yo. Nakangiting tumango si Manny, ngunit sa kanyang isipan ay tila may bumabagabag. Paano kung hindi magustuhan ng mga tao ang gagawin kong sarsa? Pagkatapos ng mahabang araw, habang nag-aayos ng gamit, biglang lumitaw si Pamana sa tabi ng kanyang kariton. Manny, mukhang maraming bumabagabag sa'yo, sabi ng duwende habang umuupo sa gilid ng bangko. Oo, Pamana, sagot ni Manny habang inaayos ang kanyang galon ng mantika. Iniisip ko kung paano ko mapapasaya pa ang mga mamimili. Gusto kong magdagdag ng iba't ibang klase ng sarsa, pero natatakot akong baka hindi nila ito magustuhan. Tumawa si Pamana. Manny, ang mahalaga ay ilagay mo ang puso mo sa ginagawa mo. Tutulungan kita. Pero una, tingnan mo ang galon mo. Pagtingin ni Manny, napansin niyang halos maubos na ang mantika. Napatigil siya, napakunot ang noo, ngunit naalala niya ang orasyong itinuro ni Pamana. Maingat niyang kinuha ang galon, tumalikod at bumulong siya ng tahimik. Mantika ng buhay, punuin ang galon, dalay sarap, biyaya't kahandaan. Paglingkuran ang mundo ng buong puso, sa kabutihan, magbalik ng buong buo. Agad na kumislap ang galon at sa harap ng kanyang mga mata, muling napuno ito ng mantika. Huminga ng malalim si Manny, puno ng pasasalamat. Tahimik niyang ibinalik ang galon sa kanyang kariton at nagpatuloy sa pagprito. Manny, handa ka na bang gawing mas espesyal ang fishball mo? Tanong ni Pamana na nakangiti. Handang-handa na, Pamana, sagot ni Manny, ramdam ang bagong sigla sa kanyang puso. Sa gabing iyon, dinala ni Pamana ang mga kakaibang sangkap mula sa kanilang kaharian, mga pampalasa at sangkap na hindi pa nakikita ni Manny. Ito ang ilan sa mga pinaka-espesyal naming herbs at spices. Gamitin mo ang mga ito sa paggawa ng iyong mga bagong sarsa, paliwanag ng duwende. Nagtrabaho si Manny sa kanyang maliit na kusina. Sinubukan ang iba't ibang kombinasyon ng mga pampalasa. Gumawa siya ng tamisanghang na may kakaibang init mula sa mahiwagang sili, creamy garlic na may halong damong nagbibigay ng mas masarap na aroma,
barbecue sauce na may usok na lasa mula sa espesyal na pulbos na dala ni Pamana, at spicy chili sauce na mas malasa ngunit hindi sobrang anghang. Kinabukasan, nagpasya si Manny na ipakilala ang kanyang mga bagong sarsa sa kanyang mga suki. Mga kapitbahay at mga kaibigan, subukan niyo po itong mga bagong timpla ng sarsa. Tawag niya habang iniaabot ang mga fishball sticks. Grabe, Manny! Napaka-espesyal naman itong fishball mo, sabi ni Mang Rico pagkatapos tikman ang barbecue sauce. Yung creamy garlic sauce mo, Manny, para kang nasa mamahaling restaurant. Dagdag ni Aling Cora, halos mapapikit sa sarap. Ang mga reaksyon ng mga tao ay nagbigay kay Manny ng inspirasyon. Hindi nagtagal, napansin niya ang pangangailangan na magdagdag ng isa pang cart para sa kanyang negosyo. Sa tulong ni Pamana, nagpagawa siya ng bagong kariton na mas malaki, may compartments para sa bawat sarsa at may maayos na disenyo. Sa pagbubukas ng bagong cart sa kalapit na barangay, dumagsa ang mga tao, dala ang balitang ito ang masarap na fishball na may masarap na sarsa. Sa bawat araw, habang dumadami ang bumibili, hindi nakalimutan ni Manny ang kanyang orasyon at ang mahiwagang mantika na naging kasangga sa kanyang tagumpay. Ngayon, ang kariton ni Manny ay hindi na lamang simpleng tindahan ng fishball. Ito na ang naging simbolo ng kanyang pangarap, malasakit, at ang mahiwagang tulong na nagbigay daan sa tagumpay. Sa bawat tuhog na iniaabot niya, nararamdaman niya ang kasiyahan na hatid ng pagbibigay ng pinakamainam sa kanyang mga mamimili. Tuwing linggo ng hapon, isang hindi nababagong tradisyon sa pamilya ni Manny ang pagsasama-sama para sa hapunan. Ito ang pagkakataong nagkikita-kita ang magkakapatid at ang kanilang ama, si Mang Pablo, upang pag-usapan ang kanilang nakalipas na linggo at mga bagong tagumpay sa kani-kanilang propesyon. Sa hapagkainan, masiglang nagkukwentuhan ang mga nakatatandang kapatid ni Manny tungkol sa kanilang trabaho. "Naku, tatay, may malaking balita ako," masayang sabi ni Ate Mila habang naglalagay ng ulam sa kanyang plato. "Na-promote na po ako bilang assistant principal ng aming paaralan." "Talaga?" Saglit na natigilan si Mang Pablo, ngunit agad din siyang napangiti ng malaki. "Napakahusay mo talaga, anak. Hindi ako nagkamali sa pagsuporta sa iyo noon. Tingnan mo ngayon, assistant principal ka na." Lalong naging masaya ang hapunan. "Ako naman po, tay," dagdag ni Kuya Dino. "May bagong branch na ang dental clinic ko sa Makati. Dumadami na ang mga kliyente ko, kaya nag-expand na rin ako." "Wow, napakaganda niyan," sagot ni Mang Pablo, puno ng pagmamalaki. "Ikaw naman, Lorna, may bago ka bang balita?" "Opo, tay," sagot ni Ate Lorna. "Kamakailan lang po, binigyan ako ng award sa bangko dahil sa mahusay kong pamamahala sa aming team. Tumaas na rin po ang sweldo ko." "Napakahuhusay ninyo talaga," sabi ni Mang Pablo. Kitang-kita sa kanyang mukha ang galak. "Ipinagmamalaki ko kayong lahat." Habang patuloy ang kasiyahan sa paligid, si Manny ay tahimik lang na nakikinig. Paminsan-minsan ay ngumingiti siya at tumatango, pero sa loob-loob niya may bumabagabag sa kanya. Masaya siya para sa kanyang mga kapatid, ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ang pagkakaiba nila. Alam niyang darating ang sandali na siya naman ang tatanungin ng kanilang ama. At hindi siya nagkamali. "Ikaw, Manny," biglang tanong ni Mang Pablo, "kumusta naman ang pagtitinda mo ng fishball? May bago ba?" Sa sandaling iyon, nagkaroon ng katahimikan sa lamesa. Alam na ng lahat kung saan papunta ang pag-uusap na ito. Maayos naman po, tay," sagot ni Manny, pilit na pinapalakas ang kanyang loob. "Lumalaki na po ang negosyo. Nagbukas po ako ng bagong branch sa kabilang barangay at mas dumami na po aking mga customer." Tahimik na sandali. Inisip ni Manny na baka ngayong lumalawak na ang kanyang negosyo, baka sa wakas may marinig siyang papuri mula sa kanyang ama. Pero hindi iyon nangyari. "Fishball lang?
Napailing si Mang Pablo, bumigat ang kanyang tono. Kahit kumikita ka na dyan, tindero ka pa rin sa kanto, Manny. Hindi ka ba naiinggit sa mga kapatid mo? Sila ay may mga totoong karera. Ikaw, sa kalsada ka pa rin nagtitinda? Naramdaman ni Manny ang bigat ng mga salitang iyon. Kahit na sinabi niya sa kanyang sarili na hindi na siya magpapaapekto sa sasabihin ng kanyang tatay, hindi pa rin niya maiwasang hindi mapayuko. Tay, mahinahon niyang sagot, kahit pa gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Masaya po ako sa ginagawa ko. Marami pong natutuwa sa produkto ko at nakakatulong po ito sa maraming tao. Masaya? Nakakatulong? Inulit ni Mang Pablo, tila hindi siya makapaniwala. Manny, kailan mo ba maiintindihan na hindi sapat ang saya? Kailangan mo ng trabahong may respeto at may tunay na kinabukasan. Hindi yang pagtitinda ng fishball ang ipinangarap ko para sa iyo. Biglang tumahimik ang hapagkainan. Walang sumagot. Maging ang kanyang mga kapatid ay hindi alam kung paano ipagtatanggol si Manny. Alam nilang nagsisikap ito, pero wala rin silang lakas ng loob na kontrahin ang kanilang ama. Hindi na nagsalita si Manny. Tumayo siya at iniwan ang hapagkainan. Dala ang bigat ng hindi matanggal-tanggal na pagdududa ng kanyang ama. Sa kanyang silid, napaupo siya sa gilid ng kama. Nakatitig sa lumang larawan ng kanilang pamilya na nakasabit sa dingding. Dati, noong bata pa siya, palaging yakap-yakap siya ni Mang Pablo sa mga litrato. Noon, wala pang paghuhusga, wala pang pagkukumpara. Ngunit ngayon, tila naglaho na ang pagiging malapit nila. Balang araw, makikita rin nila ang halaga ng ginagawa ko. Iyon na lamang ang inusal niya bago niya ipinikit ang kanyang mga mata. Pilit niyang nilalabanan ang kirot sa kanyang puso. Kinabukasan, mas maaga siyang nagpunta sa kanyang kariton. Kahit anong sakit ang nararamdaman niya, alam niyang wala siyang ibang magagawa kundi ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Ang negosyo niya, ang patunay na hindi siya basta-basta lang. Habang inihahanda ang kanyang mga paninda, isang pamilyar na tinig ang pumukaw sa kanyang diwa. Manny, mukhang may bumabagabag sa iyo, pansin ni Pamana habang nakaupo sa gilid ng kariton. Napabuntong hininga si Manny. Pamana, medyo may pinagdadaanan lang sa bahay. Ngumiti siya ng pilit. Hindi pa rin tanggap ng tatay ko ang ginagawa ko. Para sa kanya, hindi ito sapat. Tinitigan siya ni Pamana, ang munting duwende na minsang nagbigay sa kanya ng mahiwagang mantika. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mahika ang sagot ni Pamana. Alam mo, Manny, wika niya, hindi lahat ng halaga ay nasusukat sa titulo o posisyon. Ang mahalaga ay ang epekto mo sa buhay ng mga tao. Hindi ba't patunay yan na may magandang nagagawa ka? Napaisip si Manny. Tama si Pamana. Bakit nga ba siya patuloy na naghahanap ng kumpirmasyon mula sa kanyang ama kung sa bawat suking bumabalik, sa bawat batang natutuwa sa fishball niya, ay mayroon ng malinaw na sagot? Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tama ka, Pamana. Salamat ha. Habang patuloy na dumarami ang kanyang mga suki at lumalakas ang kanyang negosyo, unti-unti ring lumalakas ang loob ni Manny. Alam niyang balang araw, sa tamang panahon, makikita rin ng kanyang ama ang tunay na halaga ng kanyang pinaghirapan. At sa araw na iyon, hindi na niya kailangang ipaliwanag pa. Ang tagumpay mismo ang magsasalita para sa kanya. Ang sumunod na mga buwan ay naging abala para kay Manny. Sa tulong ni Pamana, nagawa niyang magbukas muli ng bagong branch ng kanyang negosyo sa iba pang lugar. Mas pinaganda at pinalaki niya ang disenyo ng kanyang cart. Hindi lang para sa fishball, kundi pati na rin sa iba pang street food tulad ng squid balls at kikiam. Hindi nagtagal, nagdesisyon si Manny na magbukas pa ng isang permanenteng tindahan na tinawag niyang Manny's Best Fishball. Sa kanyang bagong tindahan, mas maraming customer ang nagsimulang dumagsa.
Naisip ni Manny na para maabot ang mas marami pang tao, ay magsimula siyang mag-deliver ng fishball sa mga opisina at eskwelahan. Sa ideyang ito, kailangan niya ng karagdagang tulong, kaya nagdesisyon siyang kumuha ng ilang trabahador. Habang lumalaki ang demand sa Manny's Best Fishball, napagtanto ni Manny na kinakailangan niyang magdagdag pa ng mga tao upang mapanatili ang kalidad at serbisyo ng kanyang lumalaking negosyo. Nag-hire siya ng ilang mga tao na tutulong sa pagtitinda sa iba't ibang carts at ilang delivery personnel para mapanatili ang pagkalat ng kanyang produkto sa iba pang mga lugar. Isang hapon, sa likod ng kanyang bagong bukas na tindahan, tinipon ni Manny ang kanyang mga bagong tauhan para sa isang maikling orientation. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagpapasyang sumali sa ating team. Panimula ni Manny, ang kanyang boses ay puno ng sigasig. Ang bawat isa sa inyo ay mahalaga sa ating patuloy na tagumpay at paglago. Si June, isang batang lalaki na may masiglang personalidad, ay isa sa mga bagong tindero. Boss Manny, siguradong susundin namin ang mga alituntunin mo. Excited na po ako na magtinda ng sikat mong fishball, sabi niya na may halong pananabik. Maganda yan, June, tugon ni Manny. Tandaan mo, hindi lang tayo basta nagtitinda, nagbibigay din tayo ng masarap na karanasan sa ating mga suki. Isa pang trabahador, si Kiko, na naatasang mag-deliver ng mga orders, ay nagtaas ng kamay. Boss, paano po ba natin masisiguro na laging mainit ang ating mga produkto pagdating sa mga customer, lalo na sa malalayong lugar? Kiko, magandang tanong yan, sagot ni Manny. Gumamit tayo ng mga insulated containers para sa delivery at bibigyan ko kayo ng training kung paano mag-pack ng pagkain ng maayos para hindi ito lumamig agad. Importante na marating sa customer natin ang pagkain na para bang kakaluto lang. Si Anita, na may karanasan sa pagtatrabaho sa fast food chain at ngayon ay tutulong sa kitchen operations, ay nagtanong din, Boss, paano natin mapapanatili ang quality ng fishball kahit lumalaki na ang produksyon? Mahalaga ang consistency, Anita, paliwanag ni Manny. Mayroon tayong standard recipes at procedures na susundan para siguraduhing pare-pareho ang lasa at kalidad ng bawat batch. Regular din tayong magkakaroon ng quality checks. Habang lumalalim ang gabi, isang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Manny habang minamasdan niya ang kanyang mga bagong tauhan. Bagaman, medyo maliit pa lang ang kanyang team, ramdam niya ang potensyal para sa mas malaking paglago. Sa tabi niya, lumitaw si Pamana na tila ba naramdaman ang kanyang mga iniisip. Manny, nakakabilib ang iyong pag-unlad, sabi ni Pamana. Pamana, malaking bahagi ka ng tagumpay na ito, sagot ni Manny. Salamat sa iyong mahiwagang mantika at sa iyong mga payo. Ang tunay na mahika ay nasa puso ng iyong pagpupursige, Manny, sabi ni Pamana. Patuloy kang magbigay inspirasyon sa iba. Ang iyong simpleng simula bilang isang tindero ay nagpapatunay na bawat maliliit na hakbang ay maaaring humantong sa malaking pagbabago. Nakatayo sa harap ng kanyang tindahan, pinagmasdan ni Manny ang kanyang paligid. Sa bawat tuhog ng fishball na iniaabot ng kanyang mga tauhan at sa bawat delivery na ginagawa, naramdaman niya ang pagiging bahagi ng isang komunidad na patuloy na sumusuporta at naniniwala sa kanyang pangarap. At bagaman maliit pa lang ang kanyang team, alam niyang ito ang simula ng mas malaki pang mga pagkakataon na naghihintay para sa kanilang lahat. Sa patuloy na paglago ng Manny's Best Fishball, dumami rin ang mga pagsubok na kinaharap ni Manny. Ang dating tahimik na negosyo niya, ngayon ay kinokopya na ng iba. Sa halos bawat kanto ng barangay, may mga bagong fishball stands na nag-aalok ng halos kaparehong sauce at street food gaya ng kanya. Hindi lang iyon, naging suliranin din ang supply. Dahil sa mataas na demand ng kanyang mga paninda, may mga araw na nauubusan siya ng pangunahing sangkap na minsan ay nauuwi sa pagkaantala ng operasyon.
Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pinanghinaan ng loob si Manny. Alam niyang kailangang gumawa siya ng paraan upang manatiling nangunguna sa kompetisyon. Isang gabi, habang abala siya sa pagsasaayos ng kanyang inventaryo, dumating si Pamana at umupo sa tabi ng kanyang kariton. Mukhang maraming iniisip ang kaibigan ko ngayon. Una ni Pamana habang kumakain ng isang stick ng fishball. Napabuntong hininga si Manny at napailing. Pamana, ang dami nang nagtitinda ng fishball na gaya ng akin. Dati, ako lang ang may ganitong klase ng mga special sauce. Pero ngayon, parang lahat na lang may sariling bersyon. Hindi ko alam kung paano ko mapapanatili ang pagiging unique ng negosyo ko. Tumawa si Pamana at tinapik ang balikat ni Manny. Manny, ang negosyo ay parang pagluluto. Kailangan mong mag-eksperimento, magdagdag ng bago, at laging hanapin kung paano ka magiging espesyal. Napatigil si Manny sa sinabi ni Pamana. Tama ka. Ano kaya kung magdagdag ako ng ibang pagkain sa menu? Isang bagay na hindi pa nila nagagawa? Napangiti si Pamana. Aba, iyan ang gusto kong marinig. Mayroon ka bang naiisip? Napatingin si Manny sa kanyang tablet at ipinakita kay Pamana ang isang cooking video. Tingnan mo ito, Pamana. Tteokbokki, yung spicy rice cakes ng mga Koreano. Sikat ito sa mga kabataan ngayon. At ito naman, kimbap. Parang sushi, pero simple lang. Pwede rin nating idagdag ang Korean fried chicken. Mabilis na nagningning ang mga mata ni Pamana. Ayos yan, Manny. Pero paano mo ito matututunan? Maghahanap ka ba ng chef? Umiling si Manny at ngumiti. Hindi na. Maraming tutorial sa internet. Kayang-kaya kong pag-aralan ito. At syempre, may espesyal akong spices na galing sa iyo. Sa loob ng 2 linggo, masigasig na nag-aral si Manny. Pinanood niya ang bawat tutorial na makita niya tungkol sa Korean cuisine. Pinag-aralan ang tamang timpla ng sauce at inadjust ang lasa upang umangkop sa panlasa ng kanyang mga suki. Sa tuwing nagkakamali siya, hindi siya nawawalan ng loob. Isang gabi, habang nasa kusina siya, dumating si Pamana at naamoy ang niluluto niya. Naamoy ko ang tamis at anghang. Natutunan mo na ba ang sikreto ng tteokbokki? Napangiti si Manny habang nilalasahan ng sauce. Hindi ko pa sigurado kung tama na, pero sa palagay ko, malapit na. Si Pamana ay kumuha ng isang piraso ng rice cake, sinubo ito at ngumiti. Manny, ito na yon. Ang tamis, anghang at lahpot ng sauce, perfect na ito. Lalo pang ginanahan si Manny. Nagpatuloy siya sa pag-i-eksperimento ng kanyang Korean fried chicken. Sa una, nahirapan siyang makuha ang tamang lutong at tamang halo ng batter, ngunit sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsubok, nahanap din niya ang tamang timpla. Sa isang gabi ng matagal na pagsasanay ng pagluto ng mga Korean street foods, umupo si Manny sa harap ng mesa, pinagmamasdan ang kanyang mga niluto. Tteokbokki na may tamang linamnam, kimbap na may sariwang sangkap, at crispy Korean fried chicken na may golden brown ang balat. Napangiti siya sa sarili. Handa na ito. Upang ipakilala ang kanyang bagong produkto, nag-organize si Manny ng isang tasting event sa kanyang tindahan. Nagpadala siya ng imbitasyon sa mga suki, food bloggers, at ilang influencers sa komunidad. Sa mismong araw ng event, puno ang tindahan ni Manny ng mga taong sabik na matikman ang bagong iniaalok niya. Naroon ang mga suking dati nang tumatangkilik sa kanyang fishball, pati na rin ang ilang bagong mukha na curious sa bagong produkto. Tumayo siya sa gitna at ngumiti. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayong tikman ang ating mga bagong Korean street food items. Sana'y magustuhan ninyo. Isa-isang tinikman ng mga bisita ang kanyang pagkain. Agad na naging paborito ang tteokbokki, salamat sa perpektong timpla ng tamis at anghang nito, at syempre dahil sa mahika ng mahiwagang mantika. Ang kimbap ay pinuri dahil sa pagiging sariwa at masustansya. Ngunit ang tunay na sorpresa ng lahat ay ang Korean fried chicken.
Crispy sa labas, malambot at malasa sa loob. Isang sikat na food vlogger ang lumapit kay Manny at sinabing, "Manny, ang tteokbokki mo sobrang sarap. Iba talaga ang lasa kapag ikaw ang may gawa." Sumunod naman ang isang binata at nagtanong, "Ang crispy ng chicken, ano bang sikreto mo rito, kuya?" Napangiti si Manny at tumingin sa binata. "Ah, yun ang ating maliit na sikreto. Basta ang importante, masarap at nagustuhan ninyo." Matapos ang matagumpay na event, patuloy na dumami ang mga suki ni Manny. Hindi lamang mga bata at estudyante ang bumibili sa kanya ngayon, pati na rin ang mga matatanda at mga profesional. Ang Manny's Best Fishball ay hindi na lang basta isang fishball stand. Isa na itong kilalang brand ng street food na may natatanging lasa at konsepto. Habang pinagmamasdan ni Manny ang kanyang masiglang tindahan, lumapit si Pamana sa kanya at ngumiti. "Manny, ang mga pagsubok ay hindi natatapos. Laging may hamon, pero hanggat patuloy kang nag-iisip ng bago at nananatiling totoo sa iyong ginagawa, mananatili kang namumukod tangi." Tumango si Manny at ngumiti. "Tama ka, Pamana. Hanggat nandyan ang mahiwagang mantika at nandito ang ating puso sa ginagawa natin, walang makakapantay sa atin." Habang patuloy ang pagtaas ng demand sa kanyang produkto, alam niyang marami pa siyang haharaping hamon. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na siya natatakot harapin ang mga ito. Dahil ang tunay na sekreto ng tagumpay ay hindi lang nasa mahiwagang mantika o sa espesyal na spices. Nasa determinasyon, tiyaga at pagmamahal sa ginagawa. Habang abala si Manny sa kanyang tindahan, napansin niyang may isang lalaking makisig ang nakamasid sa kanya habang siya'y nag-aalok ng fishball sa kanyang mga suki. Ang lalaki ay nakasuot ng corporate attire at tila may nais sabihin. Matapos maghintay ng ilang minuto, lumapit ito sa kanya at nagpakilala. "Magandang hapon, ikaw ba si Manny?" tanong ng lalaki. Malumanay, ngunit may autoridad ang tono ng kanyang boses. "Opo sir, ako nga po," sagot ni Manny na may ngiti sa kanyang mukha. "Ako si Mr. Valdez, supervisor sa isang malaking mall sa Makati." Anya sabay abot ng kanyang kamay. "Matagal na kitang pinagmamasdan. Ilang beses na rin akong bumili ng fishball mo at masasabi kong hindi lang ito basta street food. May kakaiba itong lasa at kalidad." Bahagyang natawa si Manny. "Salamat po sir, natutuwa akong nagustuhan nyo." Ngumiti si Mr. Valdez. "Alam mo, may iniisip akong oportunidad para sa iyo. Gusto mo bang magbukas ng branch sa mall namin?" Napatigil si Manny sa kanyang ginagawa at tiningnan ang supervisor. Tila hindi makapaniwala sa narinig. "Sir, seryoso po ba kayo? Sa mall?" Tumango si Mr. Valdez. "Oo, seryoso ako. Sa dami ng nakikita kong negosyo sa mall, wala pang street food stall sa aming mall na may kalidad na tulad ng sa iyo. Naniniwala ako na may potensyal ang produkto mo." Ngunit agad na kumirot sa isip ni Manny ang realidad. "Naku, sir, baka hindi ko po kayanin ang renta doon. Alam ko pong mahal ang upa sa mga mall." Ngumiti si Mr. Valdez at umiling. "Huwag mo munang isipin ang renta ngayon. Sa unang taon, wala kang babayaran. Aayusin ko ito para sa iyo." Nanlaki ang mata ni Manny. "Oh, wala pong renta? Paano po yon?" "Sinusuportahan ng mall namin ang mga small businesses na may potential. Ikaw, Manny, isa ka sa mga negosyanteng gusto naming bigyan ng pagkakataon. Magsimula ka muna. Kapag lumakas na ang kita mo, saka natin pag-usapan ng renta. Ang mahalaga, mapalago mo ito," paliwanag ni Mr. Valdez. Hindi makapagsalita si Manny. Tila bumalik sa kanyang alaala ang mga panahong iniisip niyang hindi siya aabot sa ganitong pagkakataon. Noon, iniisip niyang pangarap lang ang magkaroon ng sariling pwesto sa mall. Ngunit ngayon, isang tao mismo ang nag-aalok nito sa kanya. "Sir, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko." Mahina, ngunit puno ng emosyon niyang sagot. "Sabihin mo lang na oo," natatawang biro ni Mr. Valdez. "Huwag kang matakot sumubok. Malayo na ang narating mo, Manny. Ito na ang pagkakataong mas lumago pa
ang negosyo mo. Muling tumingin si Manny sa kumukulong mantika kung saan lumulutang ang mga malutong na fishball at iba pang street foods. Ilang taon niya itong pinaghirapan, pinagpuyatan at pinaghusayan. At ngayon, may taong handang tumulong sa kanya upang dalhin ito sa mas mataas na antas. Huminga siya ng malalim at ngumiti. Sige po, sir. Tatanggapin ko ang alok nyo. Subukan natin. Isang matamis na ngiti ang bumungad sa mukha ni Mr. Valdez. Maganda yan, Manny. Maghanda ka na. Simula pa lang ito ng mas malaking tagumpay mo. At sa araw na iyon, nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Manny. Hindi na lang bilang isang simpleng fishball vendor, kundi bilang isang negosyanteng may pangarap at determinasyong magtagumpay. Isang gabi, naupo si Manny sa hapagkainan kasama ang kanyang pamilya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba habang pinagmamasdan ang kanyang ama, si Mang Pablo, na tahimik na nakaupo. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Tay, gusto ko lang pong ipaalam na magbubukas na po kami ng branch sa isang mall sa Makati. Iniimbitahan ko po kayo sa grand opening. Pilit niyang pinapanatili ang kumpiyansa sa kabila ng pangamba sa magiging reaksyon ng kanyang ama. Napatigil si Mang Pablo, dahan-dahang ibinaba ang kanyang baso at tiningnan ang anak. Sa mall? Ikaw? Paano mo naman nakayanan ang renta doon? Ang tono niya ay may halong duda at pagkabigla. Nag-aalangan man, matapat na sumagot si Manny. Tay, maraming tao po ang nagustuhan ng mga produkto ko. Isa po sa kanila ang supervisor ng mall at binigyan nila ako ng pagkakataon. Hindi ko po akalain pero pinagkatiwalaan nila ako. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Napakunot ang noo ni Mang Pablo. Hindi ko akalain, ikaw Manny, na hindi man lang nakatapos ng pag-aaral, ay magbubukas ng branch sa mall? May bahagyang pag-aalinlangan pa rin sa boses ni Mang Pablo, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Hindi na ito palait, kundi puno ng pagtataka. Hindi sumagot si Manny, bagkus ay hinayaan niyang lumipas ang katahimikan. Sa kanyang puso, naramdaman niya na ito ang simula ng pagkilala sa kanya ng kanyang pamilya. Dumating si Mang Pablo kasama ang buong pamilya sa mall. Pagpasok pa lang nila, bumungad na sa kanila ang mahabang pila ng mga tao sa harap ng bagong branch ng Manny's Best Fishball. Napatigil si Mang Pablo sa kanyang paglalakad at tahimik na pinagmasdan ang eksena. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga panahon kung kailan pinanghinaan siya ng loob sa kakayahan ng kanyang anak. Hindi ako makapaniwala. Mahina, ngunit maririnig na bulong ni Mang Pablo habang pinagmamasdan niya ang mahabang pila. Sa mismong sandaling iyon, lumabas si Manny mula sa loob ng kanyang bagong pwesto. Masigabong palakpakan ang sumalubong sa kanya mula sa mga bisita at mga suking matagal nang sumusuporta sa kanya. Lumapit si Mang Pablo, tahimik na nakamasid, ngunit halata sa kanyang mga mata ang halong tuwa at pagkamangha. Maya-maya, isang customer ang lumapit kay Mang Pablo. Ang anak niyo po ba ang may-ari nito? Ang galing po niya, ang fishball niya at ang tokboki ay napakasarap, parang galing sa langit. Natigilan si Mang Pablo. Isang emosyonal na dahgok ang tumama sa kanya. Ito na ba ang kanyang anak na lagi niyang minamaliit? Dahan-dahang ngumiti si Mang Pablo at sumagot, Oo, anak ko siya. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang alinlangan. Ang boses niya ngayon ay puno ng pagmamalaki. Matapos ang grand opening, lumapit si Mang Pablo kay Manny. Hindi ito sanay sa ganitong pag-uusap pero pilit niyang pinakawalan ang bigat na matagal nang nasa kanyang dibdib. Anak, patawarin mo ako, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam na kaya mong maging ganito katagumpay. Napakaraming beses kitang minaliit at alam kong masakit para sa'yo na marinig ang mga yon. Pero ngayon, pinagmamalaki kita sa iyong tagumpay. Napatigil si Manny, halos hindi makapagsalita. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang matagal niyang hinihintay. Ang pagkilala mula sa kanyang ama. Sa hindi inaasahang sandali, niyakap siya ni Mang Pablo ng mahigpit.
Ramdam ni Manny ang init at taos-pusong pagsisisi nito. Tay, salamat po. Lahat ng ito ay para rin po sa pamilya natin. Hindi ko magagawa ito kung hindi niyo ako pinalakas. Kahit minsan po ay mahirap at masakit. Sagot ni Manny, pinipigilang maiyak. At sa sandaling iyon, alam niyang naghilom na ang dating sugat sa kanilang relasyon. Sa hapunan ng pamilya kinagabihan, hindi na tulad ng dati ang pakikitungo ni Mang Pablo kay Manny. Ang dating malamig na mga titig ay napalitan ng mapagmalasakit na pagtingin. Ang dating pagtanggi ay napalitan ng suporta. O ano Manny, kailan ang susunod na branch? Biro ni Mang Pablo habang masaya nang nagbibigay ng mungkahi sa negosyo. Ngumiti si Manny, halatang masayang masaya. Tay, may mga plano na po kami. Pero syempre, step by step. Gusto kong siguruhin na ang bawat branch ay may parehong kalidad. Buong pamilya ay masayang nagdiwang ng tagumpay ni Manny. Sa unang pagkakataon, ramdam niyang hindi na siya nag-iisa sa laban ng buhay. Ngayon, si Manny ay hindi na lamang isang simpleng fishball vendor sa kalsada. Siya ay naging simbolo ng sipag at tiyaga, hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi sa buong komunidad. Ang dating minamaliit ng kanyang ama ay ngayoy tinitingala at iniidolo. Isang gabi, habang nakatayo sa labas ng kanyang bagong branch, biglang lumitaw si Pamana, ang duwendeng naging unang saksi sa kanyang tagumpay. Manny, bulong ni Pamana, nakangiti. Nakikita mo ba? Ang tunay na mahika ay nasa puso mo. At dahil sa sipag at malasakit mo, naabot mo ang ganitong tagumpay. Tumango si Manny, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Salamat Pamana. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa fishball at sa mahiwagang mantika. Pero ngayon, alam kong ang tunay na sekreto ay ang pagmamahal sa ginagawa ko at sa mga taong pinagsisilbihan ko. Mula noon, si Manny ay naging inspirasyon sa marami. Patunay na hindi nasusukat ang tagumpay sa pinag-aralan o sa estado sa buhay, kundi sa malasakit, sipag at dedikasyon na ibinibigay sa bawat pagkakataon. At sa bawat fishball na kanyang niluto, bawat ngiting kanyang nasilayan mula sa kanyang mga customer, alam niyang natagpuan na niya ang tunay na kahulugan ng tagumpay.